Hi Cancer, this is Jov. Welcome back sa ating channel. By the way, Cancer, this is your weekly Gabay Tarot reading ngayong August 10 to 16, 2026. Gamitin ang reading na ito bilang gabayin lamang. Tandaan, Cancer, kunin niyo lamang ang mga mensaheng tumatama sa inyong sitwasyon at iwanan ang hindi. Gabay lang ito at ikaw pa rin ang may hawak ng tadhana mo. Kung handa ka na, Cancer, tingnan natin kung ano ang gustong sabihin sa'yo ng universe ngayon. Mga parating po para kay Cancer ngayong August 10 to 16, 2026. May energy dito ng isang babae, Cancer, na pwedeng ikaw to or pwedeng siya. Na galit na disappoint. May hindi nagkasundo, hindi nagkaintindihan. Masama yung mga sinasabi. Or di kaya kung hindi man ikaw to, maging maingat po ha kasi masama siyang magalit. Yes, maging maingat na lang kasi masama siyang magalit. Pwedeng taksil ito or talagang ugali niya is may puot. May na kasi, 'di ba sinabi kanina ng card na mag-ingat sa kanya kasi iba siya magalit, like maghihigante. Iba din siyang magalit kasi chinichismis niya. Opo, kung hindi man ikaw to, maging maingat talaga. Kasi iba magalit ang taong ito. Kung wala man itong concern nito, by the way, this is a weekly kabay. Kung wala man itong concern, pwedeng yung na-witness mo lang yung surrounding mo na may kaguluhan. And, syempre, kanina pa sinasabi ng yung card na umiwas na lang kung pwede po. Sa iba talaga, iba siyang magsalita tapos mabigat. Tapos, masakit sa ulo dito sa gitna ng eyebrow. Masakit ang ulo. Okay. May ugaling pakialamera. Or pwedeng ikaw to yung masakit ang ulo kasi may nangingialam sa'yo. Nagsisikap eh. Iba tong gumante tong taong ito kasi nagsisikap siya na para sirain. Sirain yung kapayapaan. Or nag-aalburuto upang makuha ang kanyang gusto. May tao talagang ganyan pag may gusto tapos hindi nabigyan ng pagkakataon na hindi nasunod. Nakikita ko ka talaga sa card dito at ang kanyang energy talagang
Masasabi mo talaga ayaw mo siyang makasama sa isang kwarto. Oo. Puwedeng involve ka or puwedeng nakita mo lang sa surrounding mo na nakomento mo, okey itong taong ito is toxic. Kasi may sinasabi din dito, na puwedeng na-witness mo lang. May sinasabi pala dito na kung itong sinasabi ko sa inyo na isang babae is madaldal, maingay, may sinabi pala dito na cold ang treatment. Hindi patas yung treatment, cold ang treatment. Salungat. Kumbaga, let's say may mga ideas ka dyan, desisyon, plano, tapos tutol siya. And paalala ng card dito na kung may excuse me po. Kailangan ko uminom ng tubig, saglit lang po. Okay, Cancer. Paalala ng card na lalo na sa mga kontrata dito, na wag munang pumirma, alamin mo muna at intindihin kung ano yung mga nakasulat dyan. Pero nasa iyo to ha, Cancer. Nasa iyo to. At the end of the day, ikaw po yung mag-decide po. Ito lang yung nakikita ko ditong advice. Or kung naguguluhan ka, kailangan mo ng kausap. Siyempre yung kausap mo na alam mo marunong makinig, alam mo marunong na sa buhay, may experience na sa buhay, na alam mo makapagbigay siya ng wisdom message sa iyo. Kasi may concern talaga dito sa isang tao na sakim. Yung dahil sa mga nangyari, exhausted ka. Kasi nakaka-drain talaga. 'Di ba minsan sinasabi ng mga cards natin na huwag kayong mag-spend time sa mga taong nadadrainin yung energy mo. Kasi energy vampire yan. Kahit hindi man direct sa'yo, like naapektuhan ka, naku, na-drain, makakaubos talaga yan ng energy. So kung hindi pa to nangyari, kasi next week pa ito Oo. Be careful na lang. Pag alam mong itong babaeng ito ay siya, be careful na lang, umiwas na lang, tahimik na lang. Oo. Kasi kung mangyayari to, nakikita ko talaga na apektuhan ka. Madali ka ma-burnout, madali ka mairita. Yes, na-trigger yung weakness mo. Naapektuhan kasi yung confidence mo rin. Kaya itong energy ng babae ito, nararamdaman ko talagang masakit tong magsalita. Very prangka. Pero prangka sa wala sa lugar. So, alam nyo na yan. Kung may, let's say, pwedeng customer to, kliyente ko, or parating mong kasama. At kung alam mong siya ito, then iwas na lang po ha.
Kung pwede po. Kasi sinasabi ng yung card dito na sana'y maiwasan or kung hindi man maiwasan kasi kasama mo siya parate, huwag ka magpa-apekto. Kung pwede po, kung gusto nyo. Kasi parang, let's say, nangyari na ubos yung energy, like mabagal instead na gagawin mo lang dapat gawin, nakikita ko talaga dito na nawalan ka ng gana. Sana ubos yung energy. Mababang sigla yung pagwawalang kilos. So, kung pwede po talaga na hindi ka magpa-apekto kasi maapektuhan yung mga daily routine mo. Na syempre, asikasuhin mo yung kung paano ka mag-recharge. Syempre, magpahinga ka. Iwasan mo ang sobrang pagod. Yan po yung advice ng cord. Emotional drained. Pwedeng burnout na sa sobrang dami ng gawain dyan. Pero most likely kasi magkatabi sila na burnout ka talaga sa kaguluhan ng surroundings mo or sa isang specific person. Babawi ka. Cancer. Nakikita ko ditong pagkakaayos. Pagkakaayos sa mga nasirang connection, paglutas ng mga hindi pagkakaunawaan, pag-aayos nga ng mga hindi pagkakaunawaan, pagbabalik sa isang estado na pagkakaisa. Pagpatawad na, andito po, forgiveness. Pagsama-sama, pag-aayos ng mga lamat. Ibinalik ang mga kapayapaan at ibinalik ang pagkakaisa. Nagkaayos, yan yung sabi dito. Pwedeng tong nangyari na na-drain yung energy mo sa surroundings mo ba or sa isang specific person. Pwedeng nangyari yan sa nakaraan na ngayon magkakaayos kayo. Kung may hiwalayan or nagkaroon ng away, may dito, nagbabalik. Nagbalik yung tiwala, matamis na usapan, paglutas ng alitan sa lugar na kung saan man magulo. May kontrata talaga ako nakikita dito. Kung hindi man kontrata, pagkakasundo nga. Pagkakasundo. Pero dalawang card nag-highlight talaga dito, kontrata. So, yung sinabi kanina basahin na mabuti bago pirmahan. Kasi mukhang may kontrata tapos may nakita ko ditong tutol. Tapos may argument, hindi nagkasundo. Pero, nakikita ko dito na magkakaroon ng pagkakaayos. May nga dito, kung may legal concern kayo regarding sa... Okay, kung may legal concern kayo, kung nasa korte na, nakikita ko dito yung pag-aayos, pagkakaunawaan. Tungkol kasi to sa hindi pagkakaunawaan, lalo na sa pera. Oo. Yan. So kahit anong sitwasyon to, basta nagkaayos, which is good. Ang ganda ng tatlong card na ito. Kasi sinabi dito, maayos na. Kung dati,
hindi stable. Ngayon, stable na. Lalo na yung emotion mo. Nagkaroon ng emotional security, feeling safe, true happiness, you felt comfort. Kapayapaan, katatagan at security. Ang iyong buhay ay nakahanap ng magandang anchor. So kaligayahan sa tahanan, emotional na kalinawan. So matibay ang pundasyon, maasahang pundasyon. Kasi may nakita ko dito parang hindi siya parang let's say for example, makuha mo yung punto ko na masyado kang stress dyan sa opisina. Tapos nagpa siya ka mag-vacation leave. So, ang vacation leave na ito, nakikita ko dito is umuwi ka sa bahay. Dalawang card kasi nagsasabi dito, bahay, staycation sa bahay. Kasi alam mong, kasi gusto mo you felt calm, relaxed, and security pag nasa bahay ka. Nagkaroon na ng panahon sa pamilya. Wow, dalawang card po mismo nagsabi dito na nagkaroon ng stability. Pwede nagpatayo kayo ng bahay or bumili kayo ng bahay or may nakabentang bahay. Oo, may nakita kasi akong nag-uusap dito tungkol sa property. Domestic matters, oo. Pwede din home-based yung trabaho nyo. Okay. May naalala kayo loss of connection or loss of things or loss of opportunity. Naging emotional ka dito Mm. At sabi dito na dalawang card mismo nagsabi dito na nagpahinga ka sa bahay. Lalo na't mag-isa ka. May nakikita kasi ako ditong, like for example, matutulog ka na. Mag-isa ka. Tapos nakikita ko dito naging emotional ka. Nang dahil sa nangyaring emotional distance, loss of connection, nagkaroon ng final endings. Yes. Separation na nakikita ko dito, pwedeng tumiwalag ka, umiwas, nag-put ka ng limitation. Oo. So, let's proceed. What are ng angel number for you? Cancer ngayong August 10 to 16, 2026.
Para kay Cancer po, Angel number 1212, Big Ventures. Divine Intervention. Ay wow, Prosperity oh. Prosperity, ang ganda naman nito. So, basahin natin. I-pause nyo po yung video para mabasa mo. Okay? Love or other happiness lurks just around the corner. It will be something much better than in your wildest dream. A rare opportunity, an exciting encounter with like-minded people will exceed your expectation. Wow. So, expect the unexpected. So, may rare opportunity dito ha na magiging excited ka. So, galingan mo. Magbibigay ito ng prosperity sa iyo. So, galingan nyo po, Cancer. Okay? Ganda naman. I-claim nyo po itong exciting opportunity. That is angel number 1212. Claim po. Maraming salamat, Cancer, sa mga hindi nag-skip ng ads. Subscribe na pa kayo sa ating channel at click bell notification para updated pa kayo sa reading natin. Para po sa mga gustong magpa-reading po, comment po kayo ng personal reading and check ma-reply sa comment section. Okay, may sense of adventure. May makilala kang mabubuting tao, masaya ka kasi nagkaroon ka ng tapat na kaibigan, tapat na kakilala. May kausap ka dito na pwede ngang ikaw to. Oo, bata pa sa'yo or younger person sa buhay mo or ikaw ito na merong plano sa buhay. Oo, na tutulungan mo. Okay? May parating na good news po. Makaka-receive kayo ng mabuting balita. I-claim nyo po ito. So, nakikita ko dito masaya at stable, lalo na sa connection mo sa isang tao. O, andito din po. May offer, opportunity. O, lumabas to sa inyong angel number 1212. Na lumabas sa inyong tarot cards na very excited ka sa opportunity na ito. Kasi alam na alam mo na naka-align to sa passion mo. Okay? Sa mga may balak dyang mag-change career or nag-a-apply, balak mag-apply, kilos na po kayo. Kasi may job offer akong nakikita dito na naka-align sa inyong passion. Magiging excited ka nito, so congratulations. And still, Cancer, busy pa rin kayo Oo, sa week na ito, busy pa rin kayo. So, ang advice ng card, since busy kayo, i-prioritize mo yung task na may time management. Kasi mukhang may umaasa. Pwede din nag-promise ka or deadline ito, just make sure you can deliver on your promises po. So, ang ganda, i-claim niyo po ito. Cancer. Okay.
Ang ganda ng blessings mo ha. Maraming bagong ideas. Nagkaroon ng clarity and this is also a new beginning. Nagkaroon ng determination, maraming ang bagong ideas na agad mong binigyan ng aksyon para magkaroon ng maagang resulta po. May magaganap din na importanteng pag-uusap or confrontation sa isang tao. Tapos, ang advice ng yung card dito na trust and have faith, trust and follow your intuition kung pwede po. Kasi alam naman natin, di ba, ang intuition ay magbibigay ng susunod na hakbang na pagkilos patungo sa right path, patungo sa success. Napansin ng mga tao, napansin mo din na nagkaroon ng improvement sa iyong communication skills. Okay, so career and money mo, ang ganda. Ang ganda po, talaga. Wealth. Oo, wealth. Ang ganda po, wealth and naging generous ka kasi may na-receive kang blessings. Okay, sa career and money mo, taas ng tagumpay sa kaperahan at katatagan ay nasa iyong kamay na. Hawak mo na. May parating nakasosyo or nagbigay ng puhunan po upang tulungan ka sa pagkamit ng layunin na ito. Layunin mo sa buhay. O, pwedeng pera ito ha, or pwede din ideas na binigay sa iyo na support. Financial stability, klarong-klaro po dito. Okay? At may nakita din ako dito pwedeng may leadership role na ino-offer sa iyo. So, this is wealth, this is generosity. Yes, financial stability, i-claim nyo po. So, may ganap na groupings or collaboration. Sa trabaho man to or sa negosyo. Itong mga taong to ay buong suporta sa iyo. Maaari din pamilya mo to. Pwede ngang nagkaroon ng company outing kasi may celebration po. So, this celebration, this togetherness, this is also means a stress reliever. Cancer, kung gusto nyo ma-notify kayo, like ma-prompt na mapanood nyo ba agad ng yung premiere ng video natin, i-click nyo po yung bell notification dyan. Kung hindi nyo po alam, magpaturo po. Huwag nyo din kalimutan na mag-subscribe sa channel natin. At nag-o-offer po ako ng personal reading. Kung gusto nyo po, comment down personal reading at antayin yung reply ko. Okay, love and romance. Para sa mga single, parating na or nasa harap mo na yung ideal partner mo. Magiging excited ka na makilala siya. So, ang advice ng card dito, take things slow. Kilalanin mo muna. Sa mga marelasyon sa buhay mag-asawa, wow. Sa mga marelasyon dito, may pangyayaring aminan, posibleng proposal. Kung mag-asawa na kayo, posibleng bagong project ito na i-offer sa iyo ng iyong partner. So another card na naman dito na lumabas po siya dito na magandang balita. Makaka-receive po kayo ng magandang balita. Okay.
Para sa mga single, naging hard worker kayo at aminado kayo dito na wala kayong enough time for yourself. Okay, so sabi na yung card dito, balanse ng oras po. Parati itong nakikita kay Cancer na may concern ka sa iyong sarili or sa kapwa mo na lack of time. Para sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, ang advice po dito na same pa rin eh. Huwag niyong hintayin. Ang iba nga dito nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ng dahil sa lack of time. Kung hindi pa nangyari that, huwag niyong hintayin na magkaroon ng hindi pagkakaunawaan ng dahil sa lack of time. So bigyan ng oras, balanseng oras po. Yung sarili mo, yung partner mo, yung pamilya mo. Kung nagkaroon na ng hindi pagkakaunawaan, so communication is the key. Kung mag-uusap po kayo, magkakaayos po kayo. Kitang-kita ko po dito. Okay, sa mga nahiinip dyan ha, na sa mga single, may ibibigay ang universe sa'yo. Kailangan yung habaan ng pasensya nyo. Kasi may divine timing na sinabi naman kanina, di ba, na parating na or nasa harap mo na. So, claim this divine timing. May tao talaga nakatadhana sa'yo. Sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, may emotional intense na mangyayari. Ang taas ng trust level nyo sa isa't isa. This may lead to the next level sa inyong relasyon. Pag-imani niyo po yung blessing sa binigay sa inyo. Cancer, see you tomorrow. Maraming salamat po.